Breaking news! Magugulat kayo dito. Pangulong Bongbong Marcos, trending matapos gumawa ng kasaysayan sa buong record ng Pilipinas. Nakakatindig balahibo mga kababayan dahil tanging si PBBM lamang ang nakaisip nito sa buong kasaysayan ng ating bansa. Dito mo talaga makikita kung ano talaga ang totoong kulay ni PBBM. Walang iniinda kung delikado ba ang lugar na pupuntahan niya o kaya naman malayo sa kanyang comfort zone. Ang laging iniisip ng Pangulo ay ang kanyang mga pangako ng kampanya at ang kapakanan ng bawat Pilipino. Kaya naman mga kababayan, wag na natin itong patagalin pa. Samahan niyo ako at sabay-sabay nating alamin ang mga maiinit na balita sa araw na ito. Breaking news! Gumawa ng kasaysayan kahapon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagiging unang Pilipinong Pangulo na bumisita sa Joint Fortas ng Tawi-Tawi Headquarters sa munisipalidad ng Bungaw, bayan ng Tawi-Tawi sa Mindanao. Ayon ito kay 2nd Marine Brigade Commander Nestor Narag Jr. Bumisita si Pangulong Marcos sa punong tanggapan ng Joint Task Force Tawi-Tawi sa ilang sandali matapos ang pamamahagi ng tulong sa mga magsasaka at mangingisda na apektado ng El Nino phenomenon sa Tawi-Tawi. Sinabi ni Pangulong Marcos na labis niyang ikinatuwa ang pag-angkin na siya ang unang Pilipinong Pangulo na nakatapak sa punong tanggapan ng Marines sa isla. Pinaliwanag naman ni Pangulong Bongbong Marcos na ang dahilan ng hindi pagpunta ng ibang pangulo sa lugar ay dahil sa seguridad. Kaya naman lubos na lang ang kanyang kasiyahan na siya ang unang Pangulong Pilipino na nakabisita sa nasabing lugar. Sinabi din ng Pangulo na ang Tawi-Tawi ay mapayapa na ngayon dahil sa lahat ng pagsisikap ng lahat ng tropa at idinagdag niya na pagkatapos ng napakaraming taon ay masayang bumalik siya sa Marine Country. Ayon sa Pangulo, ang Tawi-Tawi ay ang conflict ground zero na nagsisilbing pugad ng mga rebelde at terorista sa kanilang mga aktibidad na pang-kidnap. Ngunit dahil sa pagsisikap ng lahat ng ating mga tauhan ng Task Force ng Tawi-Tawi, dumating na daw tayo sa sitwasyon kung saan sapat na ang kapayapaan sa Tawi-Tawi. Nagbiro din ang Pangulo na imbis daw naglalabanan sa lugar, ay ang labanan na ngayon sa lugar ay ang pagandahan ng mga resort. Habang ang pangunahing misyon ng militar ay hadlangan ang mga pagtatangka na pabagsakin ang gobyerno, ang mga tauhan ng seguridad ay may obligasyon ding isulong ang kapayapaan sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkakataon sa mga rebelde na bumalik na sa fold ng batas. Habang ang mga Marines naman ay nagsagawa ng misyon sa pakikipaglaban sa digmaan sa isang mahusay na antas. Hinimok niya na sila ay gamitin ang bahagi ng paggawa ng kapayapaan ng kanilang layunin sa parehong antas. I am very happy that we can now show that it is peaceful in Tawi-Tawi. It is peaceful in Tawi-Tawi because of all the efforts of all our troops. Kasama na ngayon sa mission natin ay yung patuloy na peacemaking na para bigyan natin ng pagkakataon ang mga fighters, ang dating mga fighters na magkaroon ng mas magandang buhay, na hindi sila nakatago sa bundok, hindi sila laging gutom. At tayo naman bilang pamahalaan ay gagawin natin lahat upang mabigyan sila ng pagkakataon para iwanan na nila ang kanilang mga armas, iwanan na nila ang kanilang kampo at magkaroon na sila ng magandang buhay. Samantala, dinala naman ni House Speaker Martin G. Romualdez ang kanyang mga kasamahan sa Congress sa Tawi-Tawi para sa serbisyo fair na handog ng pamahalaang Marcos. May kabuoang halaga na 700 million pesos na halaga ng programa at cash assistance ang ipinamahagi sa mahigit 135,000 beneficiaries mula sa probinsya ng Tawi-Tawi. Sa National Congress, mahal na mahal natin ang lahat ng Pilipino, lalo na dito sa Tawi-Tawi. Nandito po tayo for the first time kung pinaka-historic na bisita natin kayo. Mamayang konti, narating na ang ating mahal na Presidente. At ito ang kinesilisyon din. Ito po ang handog ni President Ferdinand R. Marcos Jr. sa buong Pilipinas. At maabot na dito sa Tawi-Tawi, yung unang probinsya na binisita natin dito sa Pasulta area. Kung mas marami pa tayo sa Saba kaysa sa Pampanga, yung probinsya ni Badjo. Kaya talaga, sa totoo na, nagkulang ako kasi
sa kabila, naka-adjourn tayo ng CBT. Alam mo ibig sabihin, di ba? Nakatapos lang, dapat bakasyon lahat. Pag nag-declare kami ng adjourn ng CBT, lahat yan. Lilipat yan sa mga distrito nila. Kaya papahinga at siyempre, uuwi sila sa mga distrito. Pero imbis na uuwi sila sa mga distrito, nandito tayo lahat sa tawi-tawi. At siyempre naman, kailangan ko i-greet. Maraming salamat sa mga inig na pagtanggap ninyo sa atin. All our local government officials, all the federal institutions, all our board members, mga mayors natin dito. Pakapakad po natin. Kaya siya po ang host at kasama natin din. Parang lahat ng departamento at ahensya. Kita ko, may mga perfect attendance na dito, ha? So, yan ang mga perfect attendance na kapag mo ang ating budget season. Baka lalaki pa natin yung budget ninyo. Kaya, maraming salamat sa Department of Health, agencies na nakadala ng lahat ng servisyo, ang mga Pilipino servisyo. Ito po, PPSF, servisyo fair, yung sinabi ko, ang commitment niya ni President Marcos sa lahat ng Pilipino. Ito po ang inisip ng mga Presidente kung kampanya pa noong 2022. Gusto talaga niya talhin yung gobyerno sa mga bayan. Kahit kung minsan, meron na mga kabayan na naiiwan sa nahihirapan sa mga opisina sa mga tanggapan ng mga ahensya ng ating gobyerno. Kaya ito po ang sinasabi whole government or total government approach. Kaya dinalaan niya at kasama din natin mga congressman dito 40 government agencies and departments. Nakita mo lang, meron mga PESTA, meron HWD, MEDOE, lahat po ng dito, DOH, lahat ng programa, mga ahensya. Kasama din dyan, ang mga payout. DSWD, aking sa assistance, Individuals in Crisis. Ngayon, araw na ito, ang payout. Kaya, pasalamat tayo sa ating mahal Presidente pagdating niya kasi ito talaga ang hangarin niya. At marami natin lahat ang mga division ng mga programa ay po ayos, mahal dole at yung bagong nakaka-announce lang natin ng akap programa na mas malawak pa ang reach ng itong programa ito. So, nagtataka kayo, nandito mga congressman. Mga congressman, congressman, kasama yan po dito sa pagkawan ng programa. Kaya lahat ng mga buwis na pinagkakita sa buong bansa, dinadala yan sa National Treasury. Bago ko yan, igastos kaya ilagay yan sa isang batas na tawag national budget. Ito po ang kumakawa ng national budget presenta sa atin na ating Presidente. Kami po, kami nag-remind namin at kami nag-prioritize. At siyempre, kailangan natin saksi kami sa pagdawan po sa ating edukasyon. So, ito natin ay hindi lang legislation o ibang magawa ng budget, pero kailangan din natin ang oversight. Hindi na natin kung paano ating magandang ang edukasyon. So, sa nakikita natin, at tuwang-tuwa natin, tuwang-tuwa natin lahat kasi nakikita, napakaayos dito. Ang mga traffic, at mga pag-training yan na question na natin namin tao. So, kaya nag-ibig yung pasok kasi, parang namin ang tao. Kaya, masaya na tayo. Yung tatanungan natin sa'yo, masaya pa kayo, meron tayong public reservation bill. Gusto ko na natin ituloy ba ito? Kasi bakit natulog ba tayo na? Kami may excuse na Mexicali pa kami sa Maynila. Pero kayo po, dapat nakakit tayo kasi kapit natin sa kami na nandito sa tao-tao. So, kailangan ko yung excuse na kailangan ako sa'yo, ako si Martin Ruales, leader mo ko ng 19th Congress. Ang mga kongresista na doon, sa mga
DMH ko kasi lahat yung community work. Kung wala sila, wala talaga tayong magagawa. Kaya yung tama talaga ang kampanya ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Masasama-sama tayo ng kabangang dito. Ako po, Arthur Marcos at United Congress. Kami po, ang handa, ang lingkod, magsibisyo sa iyo, at hanggang magaling kami, makinig sa inyo na kung ang kailangan nyo. Araw sa inyo lahat, mabuhay, ang servisyo na, at mabuhay, tao. Maraming salamat po, Speaker Ferdinand